Matinding pagkondina ang inihayag ng Department of Health sa pagpapatuloy ng mapaninlang na marketing strategy ng vape products. Sa pahayag ni DOH Secretary Ted Herbosa kahapon, inihayag ng kalihim na mas mabuting iban na ang vape sa Pilipinas. Madalas na sinasabing walang nikotina at pwedeng alternatibo sa sigarilyo ang vape. Pero ani ng DOH, puno ng kemikal at mapanganibang usok at ang mismong aparato ng vape. Makukulay na pakete at iba't ibang flavors din ang nambubudol sa mga kabataan para gumamit nito. Batay sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, isa sa 7 kabataang Pilipino edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Matatandaang noong nakaraang taon lamang ay naitala na ang unang kaso ng namatay sa Pilipinas dahil sa 2 taong paggamit ng vape. Paalala ng DOH na nakamamatay po ang paggamit ng vape at sigarilyo na nagdudulot ng iba't ibang sakit gaya ng cardiovascular disease, cancer at lung disease. Pinagtitibay rin ng Pilipinas ang pakikiisa nito sa WHO Framework Convention on Tobacco Control o WHO FCTC at inihayag na uunahin ang kalusugan ng mga Pilipino kaysa interes ng tobacco at vape industry. Sa WHO FCTC sa Geneva, Switzerland, inihayag ng Pilipinas sa pangunguna ng DOH na aktibo ang ahensya na isulong ang mga mas mahigpit na pulisiya at batas para maprotektahan ang mga Pilipino sa panganib ng tobacco at vape. Patuloy ang DOH Health Promotion Bureau sa pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga komunidad, eskwelahan at workplace habang pinaiigting din ang smoking cessation services ng ahensya alinsunod sa National Tobacco Cessation Infrastructure Plan 2025-2030. Nakiisa rin ang DOH Health Promotion Bureau sa isinagawang Policy Forum on Safeguarding Youth from Tobacco Harms sa House of Representatives bilang pagpapaigting ng mga pulisiya, batas at advokasya para sa pagpapalakas ng tobacco control efforts sa ika-20 Kongreso. Pinasigla! Kunin po natin diretso ang pahayag mula sa kalihim ng Department of Health. SecTed, ang gusto nyo po, nabanggit po ninyo sa statement mo ninyo kahapon, gusto nyo po na totally iban ang vape sa Pilipinas. Yes, Tama Tina, po? sa Pilipinas, ang vape ay restricted. May batas po tayo, the vape law na pinasa nung nakaraang administrasyon. Ang nakalagay dito, only 18 years old and above ang pwedeng mag-vape. Pero umikot ka, tingnan mo yung mga bata, naka-high school uniform, may vape implement sa leeg nila at makikita mo nagbe-vape. At nakita mo tuluyan ang advertising ng ating vape industry sa may flavored, yung mga cartoons. So, totally talagang totoo na ang market nila sa ating kabataan. Kasi pag nalulung ka na dyan sa vape, ay hindi ka na makakaalis dyan. Tuloy-tuloy na yan. So, maraming bansa dito sa Southeast Asia nag-ban, total ban ng vape. Singapore, Malaysia, Indonesia. So, hinihintay ko, baka tayo pwede nang sumunod doon kung nakikinig yung mga ating mambabatas. Hindi sulit yung kinikita natin tax kesa doon sa public health problems na dinudulot ng mga produktong ito. Alam mo kasi nung una, Tina, prinomote yung vape as a way to get away from cigarette para mahinto mo yung addiction sa cigarette. Madidecrease mo yung nicotine content, tapos eventually hindi na. Pero napalitan nila ng ibang produkto na apparently mas masama pa. So yung sabi nilang nung una, minamarket yan, up to today, minamarket na vaping is less harmful than cigarette smoking. Less harmful. Di harmful. Di ba? Less harmful is still harmful. Less harmful is still harmful. So in fact, yung unang namatay niyan sa PGH, 25, 26 years old, heart attack. 14 years old siya nag-umpisa. Illegal na yon. 4 years before the legal age, nakakapag-vape na siya. Paano nangyayari yon? So, kailangan either strictuhan natin yung enforcement ng batas na pinasa natin o baka mas madali, mag-total ban na lang tayo para wala nang mabili itong mga kabataan.